Isang mabigat na bolang metal na lumilipad ng kusa at tila walang makitang mekanismong pwedeng magpalipad nito, walang propeller at walang pakpak at hindi basta pangkaraniwan ang mga galaw nito. Minsan lumulutang, minsan nagzizigzag. May mga nagsasabing malamang ay hindi ito gawa ng tao dito sa Earth, pero mayroon namang mga nagsasabing isa lang itong napakagaling na likha ng sining. Subukan nating alamin ang katotohanan tungkol sa ngayoy tinatawag na Buga Sphere. Salamat kay Dom Zero na nagsuggest ng topic natin ngayon. Isasalaysay ko muna ang pangyayari kung paano ito naganap ayon sa mga saksi at sa bandang huli, susuriin natin kung mayroon nga ba itong katotohanan. Ikadalawa ng Marso 2025 nang namataan ang isang lumilipad na silver metallic sphere sa Buga, Colombia. Dalawang video ang kumalat na nagpapakita sa kakaibang bagay na ito. Ang una ay mula kay Maria Bedoya na nakakita sa bola habang nagpapakain ng mga hayop. Ang tanong ng mga mananaliksik, ano ang layunin nito? Nagmamanman ba ito? Nag-iimbestiga? Paano daw kaya kung sa mismong mataong lugar ito bumagsak? Ang ikalawang video ay galing kay Jose Arias Restrepo. Habang nagte-treasure hunting gamit ang metal detector, nakarinig si Jose ng kakaibang huni. Pagtingala niya, naroon ang bolang lumilipad. Sinundan niya ito ng video sa loob ng 8 minuto. Sa gitna ng paglipad, napalapit ang bola sa mga high voltage na kable. Tumama ito, nag-spark at parang nagka-short circuit hanggang bumagsak sa damuhan. Nagpasya si Jose na pulutin ang sphere at iuwi ito. Ngunit may masamang epekto pala ang paghawak dito. Ayon kay Jose, nakaramdam siya ng panunuyo ng bibig na may lasang metal at matinding pagduduwal. Kinabukasan, napansin niyang natuyo ang damuhang pinagbagsakan ng Buga Sphere. Hinawakan niya ang lupa at magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman niya. Sa kabila nito, nakadama rin siya ng kakaibang kapayapaan sa kanyang kalooban na parang may enerhiyang nagmumula sa bola. Minabuti ni Jose na hingin ang tulong ng kanyang pinsan, si Engineer David Velez, ang may-ari ng kumpanyang gumagawa ng mga metal detector na ginagamit niya sa treasure hunting. Nakipag-ugnayan naman si David kay Jaime Maussan, isang kilalang ufologist mula Mexico. Kontrobersyal na personalidad si Maussan at maya-maya ay sasabihin ko kung bakit. Ayon kay Maussan, may misteryosong katangian ang bigat ng bola. Noong unang pulutin ni Jose, nasa 2 kilos lang ito. Pagkalipas ng 3 araw, naging 6.65 kilos. Matapos ang isang linggo, naging 9 kilos. At nang makarating sa Mexico, naging 10 kilos pa. Paliwanag ni Maussan, marahil ito ay isang advanced alien technology na nag-a-adjust sa paligid nito. Sa malapitan, ang Buga Sphere ay isang perpektong bilog. Mga kasing laki ng bola ng basketball, makintab, makinis, at walang kahit na anong dugtungan o hinang. Gawa ito sa isang high-strength aluminum-based alloy na doble ang tigas sa karaniwang ginagamit sa mga spacecraft. May mga ukit itong geometric shapes, symbols, at disenyo na parang electric circuits. Narito ang ilan sa mga claims ng grupo ni Maussan. Nagre-react daw ang sphere sa mga Sanskrit chants. Vargo devasya dhimahi Diyo yo na prachodayat. Ayon sa resulta ng carbon dating test na isinagawa ng University of Georgia, ang organic material na nasa Buga Sphere ay mahigit 12,000 years old na. Ayon naman sa X-ray scan na isinagawa ni Dr. Jose Luis Velasquez, isang radiologist sa Colombia, ang loob ng sphere ay may 3 layers ng metal at mga fiber optics. Para sa kanila, patunay ito na ang bola ay nakakatanggap at nakakapagpadala ng signal. Ang mga simbolong nakaukit sa Buga Sphere ay ipinasuri sa mga eksperto sa lengguwahe at maging sa AI. Ang interpretasyon, isang babala na nasa kamay natin ang kakayahang wasakin o iligtas ang universe. Naniniwala rin silang posibleng may pinagmumulan ng init sa loob ng sphere. Bagamat malamig ang labas nito kapag hinipo, nakakapagtakang kapag binuhusan ito ng tubig ay biglang nagiging steam o vapor pagdampi pa lang nito. Ang paglipad naman ng sphere ayon sa kanila ay posibleng sanhi ng futuristic gravitational forces. Sa lahat ng ito, iisa lang naman ang gustong ipahiwatig ng grupo ni Jaime Maussan na hindi dito sa Earth nagmula ang Buga Sphere, na mas advanced ang technology na ito na hindi pa abot ng kakayahan natin. Pero ano nga ba ang totoo? Naalala nyo yung sinabi ko kaninang isang kontrobersyal na tao si Maussan?
Si Jaime Maussan yung nagpresenta ng tinaguriang Mexican alien mummies. Malamang ay nabalitaan mo ang tungkol dito dahil naging viral ito noong 2023. Sa bansang Peru nadiskubre ang mga mummies na ayon kay Maussan ay hindi nagmula sa Earth. Nakarating pa at iprinisenta ang mga mummies sa Kongreso ng Mexico. Kinalaunan, nakumpirma ng mga forensic experts ng bansang Peru na ang mga mummies ay mga man-made dolls, mga manika. Ginawa lang ang mga ito mula sa pinaghalong mga buto ng hayop at tao. Kinasuhan si Maussan ng kasong kriminal ng Ministro ng Kultura ng Peru dahil sa illegal na pagkuha ng kanilang mga historical artifacts. Bukod sa Mexican alien mummies, mayroon na talagang history ng panlilinlang si Jaime Maussan, kaya't hindi maiiwasang nakakaduda ang pagpapalaganap niya ng tungkol sa Buga Sphere. Narito naman ang mga paliwanag ng mga tunay na siyentipiko sa mga claims ng grupo ni Maussan. Una, ang pagiging perpektong bilog nito na walang nakikitang dugtungan, tagpi o hinang. Kaya na itong gawin ngayon sa pamamagitan ng tinatawag na electrical discharge machining o EDM. Gumagamit ito ng kuryente para tunawin ang bakal ng napakapino, kaya nakakagawa ng napakakinis na disenyo na walang bakas ng welding. Pangalawa, ang paglutang at paglipad ng Buga Sphere. Hindi ito imposible dahil mayroon ng mga sphere drones na pwedeng ilagay sa loob ng lalagyan kaya nakatago ang drone. Pwede ring ang video ay produkto ng CGI o computer-generated imagery. Pangatlo, ang pagbabago ng timbang. Dahil hindi ito tinimbang sa isang kontroladong laboratorio, naroon ang posibilidad ng pagmamanipula ng resulta o pagpapalit ng mismong sphere. Wala ring scientific paper na tumalakay sa anomalyang ito na isinabmit sana at inilathala sa mga peer-reviewed academic journals. Pang-apat, ang reaksyon ng Buga Sphere sa Sanskrit chants. Ang mga metal ay natural na nagva-vibrate sa mga sound waves. Panlima, yung mga symbols na nakaukit sa sphere na sinasabing mensahe ng aliens. Ayon sa mga linguists o tunay na eksperto sa lengguwahe, ang mga simbolo ay magkakahalong Old Norse, cuneiform at Ogham. Ito ay mga sinaunang lengguwahe ng tao, hindi ng alien. Pang-anim, yung mga fiber optics sa loob ng sphere. Normal na sa mga modernong industrial parts na gumamit ng standard fiber optic sensor na nagmo-monitor ng stress, temperature at pressure. At pampito, yung carbon dating test na nagsabing ang Buga Sphere ay mahigit 12,000 years old na. Ang radiocarbon dating ay hindi naman gumagana sa metal. Umuubra lang ito sa organic matter gaya ng kahoy, buto, balat, resin na minsay naging bahagi ng buhay na organismong nakahalanghap ng carbon sa atmosphere. Sinasabi ng kampo ni Maussan na kinumpirma ng University of Georgia ang edad ng Buga Sphere. Pero ayon sa University of Georgia, ang kinumpirma lang nila ay ang edad ng atoms na nasa maliit na sample ng material na ipinadala sa kanila. Hindi nila kinukumpirma na ang sample ay galing mismo sa sphere, kaya hindi nila pwedeng kumpirmahin ang edad mismo ng sphere. Sinimulan ko ang pagsasaliksik tungkol sa Buga Sphere na bukas ang isip sa posibilidad na ito ay may kinalaman nga sa alien technology. Pero habang nangangalap ako ng mga impormasyon, mas lumaki ang aking pagdududa kaysa ang paniniwala sa mga sinasabi ni Jaime Maussan at mga kasamahan niya. Upang ma-establisa ang kredibilidad ng Buga Sphere, kailangang sumunod sina Maussan sa tamang scientific protocol at ilathala ang kanilang obserbasyon sa mga academic journals. Hanggat walang transparent na ebidensya, ang Buga Sphere ay mananatili munang isang magaling na likha ng sining o isang sopistikadong panlilinlang. Kayo, ano sa tingin nyo? Alien technology nga ba ito? Paki-comment nyo na lang sa ibaba. Thank you so much dahil nandito kayo ngayon. Baka pwede nyo na rin i-like at i-share ang video. Please subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong content. At maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Philip Ronquillo, and Eclipse Galaxies. You can also support this channel by clicking the thanks button below. This is Madam Info, and I'll see you all again on the next video. God bless!